Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa zodiac sign na Aquarius. Lola Baby, nagpapakilala. Isa lang pong like, subscribes, and share. So, bibigyan ko po kayo ng reading. Okay? Simula ng, tuwing Friday po kayo, ha? Okay. March 6 to March 13. Yan. So, tingnan natin ang mga energies na lalabas para sa inyo. Your first energy is tinatawag na litigation. Okay? Yan. Mahaharap kayo. Diba? Yan. It's like haharap ka sa korte. Diba? Haharap ka sa sabihin na natin sa barangay. Diba? Yan. So, there is an action. It needs an action. Diba? Baka may mga papermahan kayo. Baka may mga kailangan kayong sagutin. Diba? Yan. Kailangan sigurong i-depensa mo ang sarili mo. Diba? Yan. Or tinatawag, linisin mo ang pangalan mo. Diba? Okay. So, sandali. Ano ba yun? Palagi na parang may nakulbit sa likod ko. Meron success. Okay? Yan. Ibig sabihin yan, ano po yan, ha? Manifesting yan, ha? It's like here in the summer. Okay? Kung dito sa Belgium, sa Europa, summer begins in June. Okay? Yan, may success. Saan mang areas yan? Sa trabaho, sa school, sa sports, sa friendship, sa pagkakaperahan, joint venture, di ba? Investment. Okay? Yan. It's like you and others, di ba? Or sabihin na natin baka ito sa negosyo mo, di ba? Sa trabaho. You will receive an award, ha? Okay. So, ano ibig sabihin na napipilay? Okay? Yan. Sino ang pilay? Yan, ha? Pilay ang hanap buhay, pilay ang relationship, pilay ang mahal sa buhay. Baka meron kayong mga mahal sa buhay na pilayan, di ba? O baka naman ito may sakit, di ba? Nalumpo, di ba? Na-paralyze. O baka yung negosyo mo, di ba? Ang iyong hanap buhay na-paralyze, di ba? Okay, baka ito sabihin na natin sa trabaho, tinamaan ng sakit, di ba? So, ibig sabihin nito, kailangan sigurong may makompensate. Maaring may makocompensate, di ba? O maaring sagot ng insurance, di ba? Kailangan yung tinatawag na proof from the doctors, proof from the, di ba? Saan nangyari, if it is an accident, di ba? Or natural, ito, tinatawag na pangyayari, di ba? Yan, pagkakasakit or aksidente. May napilay, okay? Pwede rin namang napilay ang isang relationship, di ba? Napilay ang negosyo, napilay ang usapan, di ba? So, meron ditong Aquarius. This is your sign, Aquarius, di ba? You're the water bearer. Water bearer kayo, di ba? Kasi dalawa naman ang inyong zodiac sign, di ba? The Saturn and the Uranus. Okay? You're a water bearer. Nakikita. Okay? It's like nakikita dito na you are pouring your blessings. Okay? You are pouring water. Okay? Sa mundo, sa lupa. Okay? Maybe you're a humanitarian, di ba? Maybe you're a tinatawag na philanthropist. Pwede rin, di ba? So maybe it's about your relationship to people, di ba? Maaring may mga tinutulungan kayong sabihin na nating institution, organization, di ba? So, tinatawag kayo ang nag-iibsa ng pagkauhaw ng mga tao. Okay? Be it your relatives, family, husband, children, siblings, friends, di ba? Yan. Mabait pala kayo. Yan, oh. You have the quality of a Virgo, di ba? Masakripisyo kayo, di ba? Ibig sabihin nito yung tinatawag, ina-absorb niyo, di ba? Ina-absorb mo. It's like dito, meron kang dapat i-absorb. Diba? Yan. Para magkaroon ng kalinawan. Diba? It's like, before you react, before you say something, diba? Before you respond, diba? Before you take an action, you need to absorb. Okay? Yan. So, maaari ito yung tinatawag, papasok kayo sa isang pag-uusap,
di ba? Yan. Agreement. Okay? Yan. So, let's see other para sa mga Sagittarius, sa mga Aquarius. Aquarius, narito ang tinatawag na key keeper. You're at key keeper daw kayo, ha? Yan. So, meron itong tinatawag number 33. Okay? Yan. So, ibig sabihin, it's your duty. It's about your responsibilities, obligation. May hahawakan kayong katungkulan. Okay? Yan. Yan, ha? Katungkulan ito, di ba? Maaring sa justice, di ba? Maaring sa gobyerno, maaring sa politiko. Yan, ibig sabihin papasok ka, di ba? Kasi sa iyo ibibigay ang responsibilities. Okay? Yan. It's like tinatawag, you are the chosen one. Ikaw karapat dapat because you have the quality of the Aquarius and the Virgo. Okay? So it has something to do about work, di ba? Baka ikaw ang abogado. Baka ikaw ang susi para ma-resolve ang crimes, di ba? Yan. So dito narito tinatawag, you are on the ano tawag dito, yung cross path, di ba? So anong pipiliin mo with a number 22, di ba? Yan. Saan ang patungo mo, di ba? Yan. Dalawa okay? Sa tagumpay or shortest way or the longest way, di ba? It's like tinatawag kung mag-aaral ka, di ba? Yan. Halimbawa mag-aaral ka. Ano ang gusto mo? Mas mahabang pag-aaral or shortest lang, di ba? Para magkaroon ka ng tagumpay. Yan. Crosspath, ibig sabihin nito nalilito ka, hindi mo pa alam kung saan ka pupunta. Kaya ano ang gusto mo, di ba? Yan. Ano ba talaga ang gusto mo? Yan, ha? So, maaaring dito kaya dito yung tinatawag na Virgo, ina-absorb mo. Okay? It's like tinatawag tayo muna kailangang pag-isipan mabuti, di ba? Because it has something to do about change, a big change, transformation, di ba? Tagumpay, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, 5, 10. The 10 of hearts, di ba? So, ibig sabihin nito yung tinatawag, natagpuan na niya ang magmamahal sa kanya. Okay? Pero ibig sabihin nito, hindi pa niya natatagpuan. Kung ito'y the 10 of cups, di ba? The 10 of hearts, ibig sabihin nito, itong taong ito is, itong aso na ito, hindi pa niya natatagpuan ang kanyang kakasamahin sa buhay, 'di ba? Kaya dito pilay siya, 'di ba? Yan, maaring single siya, a widow, 'di ba? Or yung tinatawag na separated, 'di ba? Malamig ang bahay niya, okay? Sabi wala siyang kapartner, nangungulila. Maari ito'y nangungulila sa kakasamahin, nangungulila siya. Sa pag-iisa. Okay? Yan. Malungkot ang pag-iisa. Pero nasa ano lang forma ng aso. Diba? Yan. Malamig ang bahay niya. Okay? So, naririto ang tinatawag na the ring. Okay? So, meron itong number 25. Yan, ha? So, whatever is this, is like tinatawag mayroong proposal. Okay? There is a proposal na mangyayari. Okay? Or yung tinatawag na partnership, papasok kayo sa partnership, di ba? Yung tinatawag na commitment. Yan, ha? Ito, kasi meron, ha? Commitment, partnership, relationship, papasok kayo, ha? So, what else? Naririto ang tinatawag opportunity. Okay? Yan. So, ibig sabihin nito yung tinatawag na ito, di ba? Yan. Kung halimbawa ikaw ito, gusto mo, ikaw is nasa taas. It's like, sana doon ka rin, di ba? Matikman mo rin itong posisyon na ito, like say, as a manager, as a CEO. Kasi nakikita you are under dito, okay? Maari ko sino ito, mas mataas sa iyo, under ka. Or sabihin na natin, ikaw ang mataas, sino itong under sa iyo, di ba? Pwede rin naman sabihin natin sa marriage, di ba? Maaring under disaya ka, under ka ng asawa mo, o under mo ang asawa mo, di ba? So, dalawa ito, di ba? Yan. So, nakikita dito, di ba? Yung tinatawag ranggo, di ba? Yan. It's like tinatawag, ako ang mayroong command dito. Siya ang sunod-sunod laang. Okay? So, meron itong number 12, di ba?
So, ibig sabihin itong number 12 na ito, yung tinatawag ina-aspire, nag-a-aspire siya, okay? Ng isang posisyon. Yan. So, tingnan natin ha. So, maaring dito rin, di ba, sa Aquarius, nag-a-aspire kayo na isang posisyon mataas, di ba? Yan. O yung tinatawag, nag-a-aspire siya ng success, di ba? Yan. Success sa buhay, success sa career, success sa relationship, nagpatak na nga po, yan. Success, yan ha. So, meron ditong letter agreeable. Yan. Yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na ipadadala. Teka muna ha, dahil may transition dito, birds, di ba? So, ibig sabihin, there is a very, very big transition is going to happen sa inyo. Okay? So, meron itong tinatawag number 7. Okay? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na, sandali ha, Yaan. Ito, sandali ha. Success. Magkakaroon ng success. It's like, itong babaeng ito is a-agree, di ba? Yaan, ipadadala eh. Siya ang nagbigay o siya ang dadampot, di ba? Yaan, kasi ito'y parang waiter, di ba? Kumbaga dito'y hawak niya eh, at ito na may nag-abot. Either ito'y ipadadala niya or tatanggapin niya, di ba? So, ibig sabihin nito yung tinatawag na agreeable. Yan ha. Magkakaroon dito ng tinatawag commitment. Yan ha, proposal. Okay? Maaring kayo ang magpo-propose or siya, okay, yung tinatawag na siya ang magpo-propose, di ba? So, ibig sabihin nito, it's all about commitment kasi meron ng ring, di ba? Yan. So, meron ditong tinatawag na sadness, di ba? Yung tinatawag na cemetery, di ba? So, may dalawang ibon dito. They are both black. Okay? Ito yung tinatawag na, ano gang ibon ito? Crows, di ba? So, meron itong number 36. Okay? So, ang ibig sabihin nito, yung tinatawag na, pagka merong mabibiyudo, okay? Mabibiyuda, di ba? Yan. Pwede rin ito yung tinatawag na baka papanaw ang ama, di ba? Yan. Papanaw yung tinatawag na ama ng tahanan. Maaari ito children. Maaari ito yung mother and a child. Papanaw yung pinaka-tatay. Okay? Yan. Yan lang po ang nakita ko. Maaari din naman sabihin na natin nangungulila ito dahil pumanaw. Baka may hayop kayo, di ba? May aso kayo na pumanaw ang kanyang asawa, di ba? Kapartner. Kasi parehong hayop, di ba? Yan. Ibig sabihin nito, kapartner, maaring asawa or kapartner sa buhay, di ba? So, tingnan natin ang inyong tinatawag tarot. Saan tayo dadalhin, ha? So, ibig sabihin nito, pilay na pilay siya, di ba? Hindi siya siguro makamove on. Yan. Malungkutin, naging malungkutin ng hayop ang aso, di ba? So, narito ang tinatawag two of swords. Yan, ha? There is a choice to make, di ba? Yan. Nasa cross path, di ba? Yan. Dalawa lang pagpipilian. Okay? So, maari ito sabihin na natin sa hanap buhay, okay? Or sa relationship, di ba? So, meron ditong tinatawag the Three of Cups. Yan ha. So, ibig sabihin nito yung tinatawag may papasok na pera, okay? So, ibig sabihin nito yung tinatawag na wins. Merong wins. Yan ha. Okay? So, ibig sabihin, maaari ito galing sa trabaho. Maaring galing ito sa, let's say, entrepreneurship o kung ano itong ginawa mo for others, di ba? Yan. Maybe you are working, kumbaga dito, nagkaroon dito ng tinatawag na success. Yan ha. Harvest. Yan ha. So, ibig sabihin, it's not only you. May mga kasama kayo, di ba? Maaring sa real estate, maaring sa transportation, nagtitinda ka ng mga sasakyan, di ba? Or maaring sabihin na natin, there is
you are working in the hospital sector, di ba? You are working, kasi meron ditong kailangang ipagbunyi, okay? Maaari sabihin na nating upgrading, 'di ba? Baka promotion, nagkaroon kayong promotion sa wages, okay? O maaring position, 'di ba? O maaring tinatawag hindi ka na malulungkot sapagkat nakilala mo na, kumbaga dito in-announce mo na kung sino itong makakasama mo. Okay? So, maaari din naman tinatawag inheritance, di ba? Yan. O maaring sabihin na natin nanalo sa kaso. Maybe you will win, okay, sa korte kung ano itong mga nilalakad ninyo, di ba? Pinaglalaban nyo, di ba? So, narito ang tinatawag na the death, di ba? So, kung halimbawa pilay na pilay, nakakaranas kayo ng pagkapilay, di ba, yan. Ibig sabihin nito, saan itong pilay na ito? Maybe sa marriage, di ba, sa hanap buhay, sa negosyo, sa wealth, di ba, relationship, whatever is this yan, ha? So, ibig sabihin nito yung tinatawag kalungkutan, di ba? Kasi meron ditong kalungkutan, di ba? Yan. So, maaaring ito yung tinatawag na it's about time to make a decision, di ba? Yan. Where do you want to go, di ba? Saan mo gusto? Sa kalungkutan or ibig sabihin nito, you will move on, okay? You want to move on or you stay sa kalungkutan, di ba? Okay. Para magkaroon ng tinatawag celebration or maaari sabihin na natin anyo ventures, anyo partnership, anyo friends, anyo organization, anyo group of halimbawa sabihin na natin classmates, anyo group of athletic, di ba? Let's say sabihin natin nasa sports kayo, gusto ninyong lumipat ng ibang company, di ba? Ibang group, halimbawa sabihin na natin ayoko na dito sa group ng basketball na ito, di ba? Lilipat na lang ako halimbawa sa Madrid basketball o kaya sa Spain basketball, pag-iiba, di ba? So, naririto rin yung tinatawag paghihinagpis, di ba? It's like tinatawag let go, di ba? Yan. Tanggapin na, di ba? The last card is here. Ibig sabihin nito yung tinatawag the Six of Swords, di ba? So, nakikita dito dahil since you are the Aquarius, di ba? It's like tinatawag dito na ikaw, yan, di ba? Sino itong mga tinutulungan mo, di ba? Let's say that is your job. Maybe this is your work. Di ba? Or yung tinatawag, baka ikaw philanthropist, nasa kawang gawa kayo, di ba? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na you will shine. Okay, kung ano itong ginagawa nyo. Okay, it's like kung ano itong hinahasik mo sa mundo, hinahasik mo sa mga tao, you will shine, 'di ba? So, naririto ang tinatawag na success, 'di ba? So, naririto ang tinatawag na yan, 'di ba? Celebration, you will shine, 'di ba? Yan.